May nabasa ako sa comment section na nagkamali siya ng pag-input sa gender ng kanyang mother. Nag-submit na siya ng email sa NCSC pero wala pa din siyang reply na natatanggap. Kaya naman nagtry ako humanap ng ibang way kung paano ba ma-update ang maling record sa NCSC. Hi there! I'm HR Lea Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba aayusin yung maling details or information na nailagay sa NCSC data form. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung meron pa bang ibang way kung paano ito aayusin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago po mag-submit ng registration sa NCSC, may mababasa po tayo na warning na bago ipasa ang online registration form, ay dapat i-check muna lahat ng pangalan, address, birthday, at iba pang information kung tama ba ito bago mag-submit dahil according sa NCSC, mahirap daw mag-update ng record. Kaya iwasan daw ang pag-submit ng mali-maling information. Pero may mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan na magkamali sa pag-encode, kaya naman naka-indicate din dito kung ano ang gagawin para ma-update yung maling information. Kinakailangan pong mag-submit ng email request sa NCSC email address na registration@ncsc.gov.ph. Make sure po na pag nag-email sa NCSC, dapat po yung email address ng Senior Citizen Registrant ang gagamitin natin. Needed pong mag-attach ng valid ID sa ating email request. Pero may nabasa ako sa comment section na nagkamali siya ng pag-input sa gender ng kanyang mother. Nag-submit na siya ng email sa NCSC pero wala pa din siyang reply na natatanggap. Kaya naman nagtry ako humanap ng ibang way kung paano ba ma-update ang maling record sa NCSC. First, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Dito sa search bar, itype lang natin ang www.ncsc.gov.ph/FAQ. Then, magdadirect ito sa Frequently Asked Questions page ng website ng NCSC. Scroll down lang natin hanggang mahanap yung question na, what would I do if I committed a mistake in entering my data? Then, tap lang po natin yung hyperlink na click here to make your request for correction. After nyan, magdadirect ito sa National Commission of Senior Citizens SCDF Data Correction Form. Need lang po nating i-fill out yung mga information below. Lahat po ng may red asterisk ay required pong i-input yung details. Need po nating i-provide yung details ng Senior Citizen Registrant tulad ng last name, first name, middle name, at name extension if applicable. Kung wala naman pong name extension, let's leave it blank. Next, need nating i-input ang birth date. After ma-fill out ang birth date, next, i-input naman natin yung email address ng Senior Citizen Registrant. Yung contact number, and
yung registration reference number or RRN. Ito po yung 7-digit number na makikita natin after ng registration. Next, need naman nating i-specify kung ano yung ipapakorek natin. For example, nagkamali po sa pag-input ng gender. Kaya ang ilalagay po natin dito ay gender. Then, sa portion naman ng what is the correct data, dito naman ilalagay kung ano yung tama. After may input yung mga information, next, need naman natin i-attach yung OSCA ID ng Senior Citizen Registrant or kahit na anong valid ID. Dapat po yung file image na i-attach natin ay maximum of 10 MB. Tap lang natin yung add file at itap ang browse. Then, tap natin yung media picker at itap yung icon na 3 lines na makikita sa upper left corner ng phone screen. Next, tap naman natin yung album at magdadirect ito sa ating phone storage. Piliin lang natin yung ID na i-upload natin. Antayin lang po nating ma-successfully upload yung ID, then tap natin yung submit. After ma-submit yung SCDF data correction form, mag-a-appear po yung page na yung response natin ay na-record na. I-check lang po natin at i-monitor yung email na ginamit sa pagsagot ng form para makita yung response ng NCSC kung updated na yung pinakorek natin na details. Ganun lang po kadaling mag-request ng NCDF data correction para sa mga may maling details na nilagay during registration. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa may mga ganitong concern. Para naman po sa mga nakalimutan na ang kanilang registration reference number or RRN, sa next video ko, i-discuss ko naman yung step-by-step guide kung paano malalaman ang RRN ng nasubmit na Senior Citizens Data Form or SCDF. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.